Sa tingin mo ba ang ufolohiya ay isang peking agham tulad ng astrolohiya at homeopathy? Talagang tutol ka sa anumang palagay tungkol sa teknolohikal na umunlad na buhay mula sa ibang planeta at pinagtatawanan mo ang sino mang magsalita tungkol dito. Pagkatapos ng video na ito, magbabago ang iyong pananaw. Magbibigay kami ng dokumentaryong material na dating isiniwalat ng dating United States Sergeant Major Bob Dean na naging sanhi ng malaking gulat. Sa larawan, makikita mo ang mga bagay na mahirap ipagkamali bilang mga likas na artepakto at malalaman mo rin ang lihim ng Saturn na matagal nang itinago sa publiko. Kamakailan, maraming spekulasyon tungkol sa diumanoy pagsalakay ng mga dayuhan. Ang pagdami ng hinala at teorya ay dahil sa asteroid na 3I Atlas, isang interstellar na bisita na dumaan sa Saturn at Solar System na nabanggit sa isa sa aming kamakailang episode. Bakit nga ba ang bagay na ito ang nagpagulo sa mga ufologists at astronomo sa buong mundo? Una, ito pa lang ang ikatlong artepakto mula sa sinaunang kalawakan na nakarating sa atin. Pangalawa, naakit ang mga siyentipiko dahil sa bilis nito, 245,000 kilometro bawat oras o 60 kilometro bawat segundo. Mahirap pa ring ipaliwanag kahit may pagpapabilis. Wala pang asteroid na lumilipad sa ganoong kabilis na bilis ang naitala sa solar system. Hindi ito haka-haka kundi malinaw na katotohanan. Maaari bang ang tinutukoy ay nagpapanggap bilang unidentified flying object? Walang duda, oo. Pero posible ring ang 3I Atlas ay isang ordinaryong asteroid lang na dumaan dito. Sa video na ito, iba ang tatalakayin natin. May mga larawan o dokumento bang nagpapakita na may itinatagong katotohanan sila sa atin? Ang presensya ng mga alien ay hindi katang-isip ng mga siraulo o konspirador, kundi isang karaniwang realidad. Hubble. Si Bob Dean ay dating militar at nagsilbi rin sa kataas-taasang pinagsamang hukbong pamunuan ng Europa, Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Nakatira siya sa estado ng Arizona at pumanaw noong 2018 sa edad na 89. Batay sa impormasyong iniwan ng taong ito, namuhay siya ng isang makabuluhang buhay at alam niya ang mas marami kaysa sa karamihan ng mga tao. Paulit-ulit, si Bob Dean na nagsimulang magsaliksik tungkol sa unidentified flying object noong dekada 60 ay nagbunyag ng mga lihim na impormasyon at nagmulat sa publiko. Paalala, hindi namin tinatalakay ang mga haka-haka at imahinasyon. Matagal nang konektado ang taong ito sa National Aeronautics and Space Administration at CIA, kaya may access siya sa kumpidensyal na impormasyon. Sa aming palagay, dapat bigyang pansin ang ganitong pinagmumulan. Noong 1963, unang nabigyan si Bob Dean ng access sa isang lihim na dokumento ng NATO na tinatawag na The Assessment, pagsusuri. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa pagmamasid ng unidentified flying object at pakikipag-ugnayan sa sibilisasyong hindi mula sa mundo. Sabi ni Bob Dean, ang mga teknolohiya sa dokumento ay mas advanced kaysa sa mga teknolohiya dito sa mundo, ayon sa sundalo. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa 4 na uri ng lahi ng mga dayuhang nabanggit sa programa. May dokumentasyon, ebidensya, o impormasyon bang inilantad ng taong ito? Ang pinakasensasyonal na larawan ay ukol sa Saturn at paligid nito. Bukod kay Bob Dean, kasama rin dito si Norman Berggren, Amerikanong inhinyero at siyentipiko siya na nagtrabaho sa Pambansang Komite ng Konsultasyon para sa Aeronautics at sa Ames Research Center. Sinabi niya na noong 1980 at 80 una niyang nakita ang ilang larawan na may kakaibang bagay. Matatagpuan ito malapit sa Saturn. At ang laki nito ay halos nagkakaisang tinukoy ng mga espesyalista ng National Aeronautics and Space Administration na nasa humigit kumulang 3,200 kilometro. Posible kayang technical na pagkakamali ito? Pagkalipas ng ilang taon mula sa kwento ni Berggren, noong 2000 siyam na itala ng Cassini spacecraft ang parehong estruktura at nagkaisa ang mga espesyalista sa opinyon. Ang haba ng bagay ay mga 3,000 kilometer at ang lapad ay 800 kilometer.
Bakit hindi natin dati napansin ang pagiging palihim ng Saturn? Malamang dahil bukod sa pagiging napakalaking planeta, ang kahanga-hangang sistema ng singsing ni Saturn ay laging nagtatanong sa mga astronomo kung bakit sa kanya lang napaka-imposante ang singsing. Noong 1986 inilathala ni Norman Bergrun ang aklat na Mga Gumawa ng Singsing ng Saturn, na naglalaman ng teoryang gawa ng tao ang mga estrukturang ito at tinanong kung ano ang layunin ng mga ito. Tinatago lang ba talaga sila? Siyempre hindi. Posibleng ang material ng mga singsing ay ginagamit na gasolina o pagkain ng mga nilalang na gumawa nito. Pero sino kaya sila? Malinaw na walang kaugnayan ang mga nilalang na ito sa mga tao. Sa tanong na iyan, ilang beses nang sumagot si Bob Dean sa mga panayam niya. Ngayon, hinihiling naming lumayo muna sa mga screen ang mga taong matindi ang pagtanggi sa pag-iral ng buhay na dayuhan sa anumang anyo dahil tungkol sa kanila mismo ang pag-uusapan natin. Ano ang itsura ng mga nilalang mula sa ibang planeta at nabubuhay ba sila sa atin? Partikular, sa isang panayam para sa proyektong Camelot, napakadetalyadong inilarawan ni Bob Dean ang 4 na lahi ng mga dayuhan na tumutukoy pa rin sa parehong dokumento, pagsusuri. Binanggit din ng dating sundalo ang impormasyong ito sa Exopolitics Summit at Unidentified Flying Object Kongreso. Ang unang lahi ay humanoid. Halos hindi mo maikakaila na tao rin sila. Ngunit mas perpekto ang mga facial features at mas matangkad. Ayon kay Bob Dean, kasama natin sila. May mga makabagong teknolohiya at kakayahang telepatiko. Ang dalawang lahi ay halos walang kaugnayan. Ang isa'y nagmamasid lang sa pag-unlad ng sibilisasyon, habang ang isa naman ay lihim na nakikipag-ugnayan sa atin. Sa unang kaso, ito ay mga mataas na umunlad na nilalang na hindi humanoid mula sa ika-4 na lahi ayon sa dokumento. Tinatayang sila ay mga kumpol ng enerhiya na hindi nating ganap na nauunawaan. Ang pangalawang lahi sa dokumento ay tinawag na Grace at kadalasang iniuugnay sa pagdukot ng tao. Ayon kay Bob Dean, sila ay mukhang mga klasikong alien sa ating imahinasyon. Maliit ang tangkad, kulay abo ang balat, at malalaki ang itim na mga mata. Noong 2025, inilathala ng CIA ang mga archive ng Stargate program na binanggit ang mga nilalang na ito at 2 pang uri ng alien. Ito ay karagdagang patunay sa pagiging totoo ng mga pahayag ni Bob Dean. Kung natatakot ka sa salitang reptiliano, mas mabuting takpan na lang ang iyong tainga at mata. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga nilalang na ito. Sa dokumentong pagsusuri, kabilang sila sa 3 lahi ng dayuhan at itinuturing na medyo agresibo. Marami rin sa kanila ang may lihim na layunin. Pinakamapanganib ang kakayahan ng reptiloid na magbago ng anyo at magkunwaring tao. Matagal na mula nang maganap ang lektura ni Bob Dean sa Universidad ng Leeds tungkol sa paksang ito. Simula noon, dumami ang mga lahing dayuhan, 2 uri at ayon sa ilang ulat, daan-daang klase pa. Ano kaya ang layunin ng mga nilalang na ito? Bukod sa pagmamasid at pag-aaral, binigyang diin ni Bob Dean sa panayam na maaaring tawagin silang tagapangalaga ng sangkatauhan. Interesado sila sa ating henetiko at kultural na kodigo at layunin ding pigilan ang mga pandaigdigang sakuna gaya ng digmaang nuklear. At batay sa kalagayang geopolitikal sa mundo, may panghihimasok ng mga reptiloid. Mahalagang malaman kung dapat bang ituring pandaigdigang maling akala ang lahat ng nasabi o na-declassify. Ang totoo niyan, noong 2023, nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso ng Amerika tungkol sa mga hindi pa natutukoy na kakaibang pangyayari, kung saan nagkaroon ng mga lokal na eskandalo. Hiniling ng mga piloto ang karapatang magsalita tungkol sa mga nakita nila sa himpapawid habang nagtatrabaho. Madalas siraan ang mga taong nagsasabi ng totoo sa publiko. Noong 2020, inilabas ng Pentagon ang mga video ng United States Navy pilots na nakakuha ng hindi kilalang lumilipad na bagay na may kakaibang teknolohiya kumpara sa mundo. Narito ang mga video ng insidente na tinatawag na Go Fast.
Ang subtitle ay gawa ni Di Matorzok. Isang taon din ang lumipas bago na ilathala ang mga ulat ng tanggapan ng direktor ng Pambansang Katalinuhan tungkol din sa parehong paksa. Sinasabing dapat pag-aralan ang insidente ng gimbal. Itutuloy. Nangyari ito sa silangang baybayin ng Estados Unidos, malapit sa United States ship Theodore Roosevelt. Sa recording kitang halata ang gulat at pagkalito ng mga piloto. Hindi nakapagtataka na nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso dahil dito. Sa pagdinig, ibinahagi ng dating opisyal ng Sandatahang Lakas at Intelihensya ng United States sa ilalim ng panunumpa ang kanilang karanasan sa pakikisalamuha sa mga unidentified flying object. Tinawag ng ilan ang kritikal na pagpupursigi bilang banta sa pambansang seguridad at nanawagan sa pamahalaan na huwag itago ang mahahalagang impormasyon sa publiko. Narito ang ilang dokumentaryong larawan kaugnay ng insidente ng TikTok na nagpapakita ng isang oval na hindi kilalang bagay. Malabong masabing ligtas ang himpapawid ng Estados Unidos matapos ilabas ang impormasyong ito. Sa kabila ng lahat, kahit na may kritisismo at mga pahayag mula sa mga kinatawan ng gobyerno na pinabulaanan halos lahat ng sinabi ng militar, ang pagsasagawa ng summit ay bahagyang nag-alis ng stigma sa dati itinuturing na tabong paksa na ito. Misteryosong artepakto sa tabi ng Saturn at di kilalang bagay sa kalangitan. Iyan lang ang meron tayo ngayon. Meron pa bang ibang dokumentadong ebidensya ng presensya ng mga dayuhan sa solar system? Siyempre, meron, at ito ay may kaugnayan sa misyon ng Apollo 12. Tungkol ito sa mga litrato ni Alan Bean, ang pangalawang taong tumapak sa buwan noong misyon na yon. Ipinapakita rin namin ang ilang litrato mula sa misyon at iba pang lunar na programa, kung saan may mga kakaibang bagay na mahirap ipaliwanag bilang depekto ng kamera. At ito naman ang nakita ni Neil Armstrong, ang unang tao na tumapak sa buwan, sa bintana ng sasakyan. Narito pa ang ilang kakaibang larawan na patuloy na nagdudulot ng tanong. Paano natin haharapin ang impormasyong ito? Sinabi ni Bob din na ang mga nilalang na binabanggit niya ay naninirahan sa maraming dimensyon ng sabay. Ano ang kahulugan nito? Malamang, bawat isa sa atin ay minsan nang nakipag-ugnayan sa kanila, ngunit hindi natin namamalayan. At maaaring hindi pa natin natukoy ang mga ganitong karanasan bilang pakikipagtagpo sa isang bagay na hindi natin kilala. Noong panahon niya, nabanggit ni Einstein ang maraming paralel na dimensyon, pero sa di-formal na usapan lang ito. Sa teorya ng relativity, hindi ito binanggit ng siyentipiko dahil takot siya sa kritisismo. Tama siya. Kasi hanggang ngayon, tinatanggihan pa rin ng karamihan ng tao at pisiko ang ganitong impormasyon. Anong konklusyon ang maaaring mabuo mula sa natanggap na impormasyon? Pare-pareho ang sinasabi ni Bob Dean, Norman Bergrun, mga astronaut ng mga misyon sa buwan, at maraming piloto ng United States Air Force. Hindi tayo nag-iisa sa universo. Katibayan dito ang mga larawan, declassified na dokumento, at artipakto. Ayon kay Norman Bergrun sa kanyang libro, bukod sa barkong nabanggit, may mas malalaking estruktura rin sa pagitan ng mga singsing ng Saturn na abot 11,000 kilometro ang laki. Inilathala niya ang mga larawan bago pa na-edit ng National Aeronautics and Space Administration na nagpapakita ng kakaibang usok mula sa mga konglomerat na parang enerhiyang pagsabog. Kung totoo lahat ito, malabong nailipat ang mga nabanggit na estruktura kung saan man. Malamang ay aktibo pa rin silang gumagana sa paligid ng Saturn at sa isang kamangha-manghang paraan ay nananatiling hindi natin napapansin. Sa libro ni Berglund, sinabi rin na ang mga ganitong estruktura
ay gumagana malapit sa maraming planeta ng solar system at maging malapit sa araw. Bakit kaya sila naroon? Malamang para mag-ipon ng enerhiyang yaman kahit hindi pa rin natin alam ang tunay nilang layunin. Pagkatapos mailathala ang ilang mga larawan, kahit ang mga taong matindi ang pagtanggi sa pag-iral ng ibang anyo ng buhay bukod sa nakasanayan natin, ay mapapaisip na rin. Malinaw na ang National Aeronautics and Space Administration at Pentagon ay may impormasyon na ayaw nilang ibahagi sa publiko. At tanging ang mga insider tulad ni Bob Dean at Norman Bergrun ang tumutulong na kahit papaano ay bahagyang mabuksan ang tabing ng misteryo. Lumilitaw pa rin ang katotohanan kahit pigilan ng Kongreso at Senado ang nagpapahayag nito. Nakasanayan na nating ganito mag-isip. Mga kometa, piraso ng yelo at alikabok, paano kung ang isa sa mga ito ay hindi tipak ng yelo kundi isang sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan? Tatlong iatlas isang panauhing interstellar sa ating sistema at ginagawa nito ang isang bagay na hindi pa maipaliwanag ng mga siyentipiko. Ito ba ay isang bihirang kometa lang o may isang eskadron ng mga dayuhan na dumadaan mismo sa harap natin? Ang mga interstellar na bagay ay itinuturing na eksepsyon. Bihira raw ito noon, pero dati pa yon. Akala mo, si tatlong iatlas ay lumilipad lang, parang wala lang, pero talagang binabasag niya ang mga inaasahan natin. Iba ang kemikal na komposisyon niya kumpara sa mga karaniwang kometa. Kakaiba ang kilos at hindi pangkaraniwan ang hugis. Bawat bagong detalye ay nagpapalakas ng tanong. Paano kung teknolohiya ito hindi likas? Agad na nalaman ang mga detalye at di komportableng katotohanan na bihira na ngayon. Ang maagang tuklas ay nagbibigay ng oras para magmasid. Ang landas ay hyperbolic. Ang bagay ay nagmula sa labas at hindi konektado sa araw. Ang bilis ay 10-10 kilometro bawat segundo. Isa sa pinakamabilis sa mga interstellar na bisita. At ang laki ay kilometro ang diametro. Pero hindi ito ang pinakamahalaga. Ipinakita ng spectrum ang kakaibang kombinasyon. Maraming carbon monoxide, 2 at 8 beses mas kaunting tubig kaysa sa karaniwang kometa. Dagdag pa rito, may kakaibang bakas ng nikel habang kulang sa bakal. Nikel na walang bakal ay hindi karaniwan sa mga natural na bagay. Tandaan, ang kimika ay tumutukoy sa banyagang resipe. Nagsisimula kang kabahan na baka minamanmana ng mga dayuhan. Huminga ng malalim at ngayon ay huminga palabas. Ang talagang kapansin-pansin ay ang kakaibang galaw. May mga obserbasyon ng maliliit ngunit hindi normal na pagbabago sa landas. Mga paglihis na hindi maipaliwanag ng grabidad lang. Kumikilos ang bagay na parang may nagtulak o nagpagalaw dito. Parang pamilyar. Ganyan din ang ginawa ni Oumuamua. Doon, lumitaw ang hinuha tungkol sa solar sail. Ibig bang sabihin si tatlong iatlas ay sail? Hindi sigurado, pero nagbibigay ito ng dahilan para magtanong. Paano kung ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng presyon ng liwanag o ibang hindi tradisyonal na mekanismo ng paggalaw? Ang pahayag ng mga siyentipiko ay tungkol sa kakayahan nitong magpakita ng refleksyon at nakakabighaning hugis. Batay sa light curve at larawan, may pahiwatig ng kakaibang pagbaluktot. Hindi parang malutong na yelo ang ibabaw. Sa halip kumikislap ito na parang bote ng salamin na may lamang tubig. Ngunit dahil sa laki at lawak nito, kumikislap ito at nagre-reflekta sa di inaasahang paraan. Karaniwan itong nangyayari sa mga metal o mga patong. Idagdag mo pa ang hinala ng pahaba o patag na hugis base sa pagbabago ng liwanag at makakakuha ka ng larawan kung saan nagsisimulang magduda ang mga natural na paliwanag. Muli, tanong, ito ba ay isang katawan o isang balot? Edad at mga bakas ng pagproseso para matukoy ang edad. Bilyong taon na ito, siguradong mas matanda pa sa solar system. Kung artipakto man, ito'y sinaunang teknolohiya, milyong beses na mas matanda kaysa atin. Isipin mo, isang mekanismo na nakaligtas sa galaktikong bagyo ay lumapit na sa atin. Kung ito ay likas,
dala pa rin nito ang kemikal na bakas ng ibang sistema. Mataas ang carbon monoxide, dalawa kakaibang organikong bakas, nickel. Lahat ng ito ay mukhang mga bakas ng matagal na pagpoproseso o natatanging mga kondisyon ng pagbuo. Muli, ang tanong, ito ba ay sinaunang kapsula o barko? Ayon sa mga siyentipiko, pabor sa ZIP ang hyperbolic na trajektorya. Mula ito sa labas at hindi lokal. May kakaibang kimika. Mataas ang carbon monoxide, dalawa nickel na walang bakal. Hindi karaniwan ang reaksyon sa liwanag at hugis. Ang reflectivity at pagbabago ng liwanag ay parang hindi pantay ang estruktura. May mga dinormal na paglihis sa galaw na posibleng palatandaan ng kakaibang puwersa, layag, aktibong pagbuga o maniobra. Pinagsama ang mga argumentong ito, nagiging nakakabahala ang larawan. Maaaring ipaliwanag ang bawat elemento bilang proseso o pagkakamali sa pagsukat, ngunit kapag pinagsama, nagiging masalimuot na palaisipan. Baka lumilipad ang mga alien sa sasakyang pangkalawakan? Pero aminin natin, sabay-sabay na ebidensya ang hinihingi ng mga siyentipiko. Ang mga optikal na epekto ng liwanag ay maaaring mga artipakto ng kamera at ng atmosfera, mga pagbaluktot ng kamera. Ang chemical na aspeto ay maaaring ipaliwanag ng pagbuo sa kakaibang kondisyon ng mga pulang duwende, ang mahinang init at carbon monoxide. Dalawa na yelo ay mas tumatagal. At ang mga paglihis sa galaw ay maaaring resulta ng hindi pantay na pagsingaw ng mga gas jet na hindi pa natin nakikita. Hindi isinara ng agham ang posibilidad ng sasakyang pangkalawakan, pero kailangan nito ng mga nasusubok na prediksyon, senyales, at matibay na ebidensya na wala pa sa ngayon. Isa itong hypothesis na mahirap alisin sa isipan. Ano ang maaaring gawin at dapat asahan? Ano ang susunod? Mas maraming spektra at time series ng liwanag ang kailangan. Napag-usapan na ang pag-redirect sa mga probe, ngunit technical itong mahirap. Ang pagkikita sa Jupiter ay maaaring magbago ng trajectory o magdulot ng aktibidad na magpapaliwanag sa kalikasan ng bagay na ito. Kung may lumitaw na radio signal, ganito sila o ganito. Paulit-ulit na pattern ng liwanag ay nagiging nakakabahalang senyales, hindi na hula. At kung makakakita tayo ng matitibay na maniobra na tugma sa pisika ng layag, doon na aabot sa bagong antas ang usapan. Isang bagay ang malinaw. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis at mas maingat. Pero aabot ba tayo? Kaya, nasa harap natin ay alinman sa isang bihirang interstellar na kapsula o sinaunang teknolohiya na nabuhay ng bilyon-bilyong taon at nakarating sa atin. Ang tatlong i-atlas ay binago na ang paraan ng pagtingin natin sa kalangitan. Pinapapili niya tayo ng pinakamahihirap na tanong. Itanong mo, sasagutin ko. Malamang isa itong likas na bato na may natatanging kwento. K.H. Meng. O baka isa lang itong patay na probe mula sa ibang sibilisasyon. Patuloy pa ba kayong nagmamasid sa mga balita sa daigdig? Mas kapanapanabik ngayon sa kalawakan. Natuklasan ang higanting tarantula na may libong taong liwanag na diametro. Nadiskubre ang ilaw ng lungsod sa malayong kalawakan at naitala ang bakas ng kosmikong sunog. Sa wakas, nabuksan na ang kahon ni Pandora. Ang kosmikong teleskopyong James Webber ay patuloy na naglalantad ng mga natatanging katotohanan tungkol sa universo. Makahanap ng exoplanet na may kakaibang kondisyon, matuklasan ang di inaasahang lugar ng pagbuo ng bituin, at sumilip sa pinagmulan ng makrokosmo. Sa isang video, binanggit namin ang nakakagulat na natuklasan ng teleskopyo sa dalawang galaksya na lumitaw 300 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Ngunit kamakailan lang, nakita ni James Webber ang isang bagay na ang mga katangian ay humihigit pa sa nakaraang tagumpay. Ang tinutukoy dito ay ang kakambal ng daang magatas, ang galaksyang Julong na lumitaw 1 bilyong taon matapos ang malaking pagsabog, kaya daan-daang beses na mas matanda kaysa sa atin. Kamangha-mangha, ngunit ang spiral na galaksya ay tila ganap ng nabuo, na ayon sa makabagong pananaw ay walang saysay. Umiiral pa rin ba ang galaksiyang ito ngayon noong panahong 14 na beses pang mas bata ang universo?
Malamang nakikita natin ang liwanag mula sa matagal ng patay na bagay na ngayon lang natin natanggap, pero hindi nito umuunti ang halaga ng tuklas ni James Webb. Ito ang pinakamalayong kambal ng daang Milky ngayon. Napag-alaman ng mga astronomo na sa hugis, laki at maging sa bituing masa, halos kapareho ito ng atin. Pinangalanan ang kalawakan sa pangalan ng insik na Solar Dragon. Sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang tinatayang 60,000 na taon, ang lapad at humigit kumulang 100 bilyong solar na masa. Para hindi tayo magkamali, maaaring tawagin ang bagay na ito bilang nakababatang kapatid na babae ng ating kalawakan. Noong 2023, natuklasan ni James Webb ang kalawakan na JIRS 2,112 na kahawig ng daang gatas. Ngunit mas bata ito ng 1 bilyong taon kaysa sa ating kalawakan. Ngayon, ito ay halos 12 bilyong liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Ibig sabihin ba nito na sinasadya talagang hanapin ni James Webb ang mga ganitong bagay? Oo at hindi. Nagkataon lang natuklasan ito habang nagmamap ng kalangitan gamit ang wide-angle camera, ang teleskopyo. Kahit ano paman, muling nayanig ng tuklas na ito ang matitibay na muog ng agham. Kayo na ang humusga. Ang daang gatas, gaya ng paulit-ulit na itinuro sa atin sa loob ng mga dekada, ay nabuo matapos ang ilang bilyong taon. Samantalang ang kalawakan ni Julong ay inabot lang ng 1 bilyong taon para mabuo. Kamusta ang pagtuklas ng exoplanet? Maganda rin ang resulta ni James Webb dito. Noong 2022, natuklasan ng Transiting Exoplanet Survey Satellite gamit ang transit method ang Luiten half-second 475b. Isang taon matapos, kinumpirma ni James Webb gamit ang infrared spectroscope ang planetang ito at sinimulan ang mas detalyadong pag-aaral. Ang mga bagay na higit 40 light years ang layo sa atin ay umiikot sa isang pulang duwending bituin na mas maliit kaysa araw. Mabato at kahawig ng daigdig sa laki at bigat, ngunit dito na nagtatapos ang pagkakatulad. Ayon sa datos ng teleskopyo, walang atmosfera sa planeta dahil ang spectrum nito ay lubos na walang kakaiba. Ang Luiten half-second 475b ay umaabot sa plus 300 degrees Celsius ang temperatura dahil malapit ito sa kanyang bituin. 2 araw lang ang orbital na panahon nito, na bagamat di nagbibigay pag-asa, nagdudulot pa rin ng kaunting pagkakahawig sa Venus. Gayunpaman, mahalaga ang platapormang ito sa pag-aaral ng mga mabatong exoplanet. Maaaring nagkamali si James Webb at may atmosfera pa ang katawan ng langit. Pagkatapos ng unang exoplanet, natuklasan ng teleskopyo ang pangalawang kamanghamanghang VHS, 126b na nasa pagitan ng kayumangging duwende at planeta. Ang bagay ay matatagpuan sa 72 liwanag taon mula sa daigdig sa konstelasyon ng Uwak, at sa kalangitan ng planetang ito ay may 2 araw. Napakalaki ng masa nito. Mga 20 Jupiter at Radius ay halos 1.5 Jupiter. Ang bagay na ito ay 100 astronomical units mula sa bituin nito, kaya 1 taon dito ay 15 taon sa daigdig, at ang temperatura ay 1,000 at 100 degrees. Walang kahit katiting na pag-asa na makakahanap ng tubig at buhay doon. Mas tama, may tubig nga, pero nasa anyo lang ng singaw. Puno rin ng carbon monoxide at carbon dioxide ang mga ulap. Hindi ganoon kagandang lugar ito. Dapat ding tandaan na ito ang unang sabay-sabay na pagtuklas ng mga molekulang CH, 4 carbon monoxide, 2 at H2O sa atmosfera ng isang exoplanet. Naitala rin ni James Webb ang silicate na ulap sa pulang duwende na nagpapakita ng aktibong kondensasyon ng mineral. Patuloy pa rin ang pag-aaral sa bagay na ito. Ano pa ang ikinatuwa ng publiko at siyentipikong komunidad mula sa James Webb Telescope? Natuklasan niya ang isang pugad ng mga bituin. Aktibong lugar ng pagbuo ng mga bituin mula sa malayo, parang ilaw ng malaking lungsod. Ang pinakamalaking nursery para sa mga magiging bituin ay naitala sa isang nebula, ang Tarantula, na matatagpuan sa malaking ulap ng Magellan ng ating kalapit na galaksya. Matatagpuan ito 160,000 taong liwanag mula daigdig, at dito unang natuklasan ang lugar na iyon. Dahil wala pang aparatong kayang makalusot sa makapal na ulap ng alikabok dito.
Pinilit ni James Webb na tingnan sa ibang paraan ang mga haligi ng paglikha sa kanilang makakapal na alikabok at natuklasan na may bilyon-bilyong bituin na namamatay at ipinapanganak doon. Ang Tarantula Nebula, nakahawig ng dambuhalang gagamba, ang may record sa pagbuo ng mga bituin. Dahil dito, napakaliwanag nito. Kung nasa distansya lang ng Orion Nebula, makakalikha ito ng mga anino sa daigdig. Interesado ka bang malaman ang pinakamagandang tuklas ni James Webb? Ito ay tunay na bintana sa unang bahagi ng universo kung saan makikita ang aktibong pagbuo ng mga bituin at protoplanetaryong disk. Ito ang kumpol ng Pandora, kung saan mula sa kahon ng sansinukob ay hindi mga sakuna at problema ang lumalabas, kundi mga batang bituin at mga galaksya. Ang Pandora Cluster ay parang demo mode ng universo na nagpapaliwanag sa tao kung paano nabubuo ang mga estruktura ng makrokosmo. Ang kumpol na ABEL, 2,744 ay may kakaibang katangian. Inaapektuhan nito ang espasyo gaya ng pinakamakapangyarihang universal na lente. Dahil sa Pandora, nagagawa nating makita ang dating hindi naaabot na malalayong galaksya gamit ang kakaibang katangian ng kumpol. Natuklasan ni James Webb ang halos 50,000 pinagmumulan ng infrared na liwanag, kabilang ang malalaking kumpol ng galaksya na nabuo matapos ang pagsilang ng universo. Kawili-wiling may iba't ibang hugis ang mga bagay. May mabalahibong bola at may parang mani o kasoy. Ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba sa pagbuo ng bituin at ilang aspeto ng ebolusyon. Marami pang trabaho ang kailangang gawin ng mga siyentipiko dito. Si Hubble at James Webb, talaga bang may ganoon kalalaking pagkakaiba pa sa pagitan ng mga teleskopyong ito? Mas detalyado ang mga larawan ni James Webb kaysa kay Hubble na itatala pa niya ang pagsasanib ng kumpol ng galaksya at pagsabog ng supernova. Gayunpaman, isang tuklas ang namangha, hindi lang ang tao, kundi pati mga batikang siyentipiko. Noong Hunyo 2025, natuklasan ni James Webb ang totoong mga ulap ng usok, partikular ang mga molekula ng carbon na matatagpuan sa layong 12 bilyong liwanag taon mula sa atin. Sa larawan, makikita silang kahel na singsing. Ang pagtingin sa malalayong bagay ay natulungan ng lensing, isang prosesong natuklasan ni Albert Einstein, kung saan ang malalaking kumpol ng galaksya ay parang higanteng magnifying glass. Unang beses natuklasan ang komplikadong organikong molekula sa bagong silang na universo. Katulad na partikula ay matatagpuan din sa uling, usok, at mga minahan ng karbon at langis sa mundo. Anong nakakagulat dito? Sa kabila ng lahat, halos agad matapos ang Big Bang, nagawa ng universo na bumuo ng komplikadong mga molekula. Dati, itinuturing itong ganap na imposible. Kung iniisip mong ang mga lente ng teleskopyo ay nakatutok lang sa puso ng universo, nagkakamali ka. Sa pagitan ng mga gawain, sinusuri rin ni James Webb ang mga medyo malapit na paligid. Halimbawa, kamakailan lang ay tiningnan niya ang mga trans-Neptunian na bagay mula sa Kuiper Belt. At ano nga ba ang natuklasan ng teleskopyo? Lumabas na may methanol na yelo o alak sa ibabaw o ilalim ng ilang kometa at asteroid. Tinatawag itong time capsule ng mga siyentipiko dahil sa cosmic radiation, unti-unti itong nagbabago at nagpapakita kung paano nag-evolve ang mga bagay sa bilyon-bilyong taon. Ano ang inihanda natin para sa panghimagas? Natuklasan ni James Webb ang lihim ng Orion Nebula, 1,350 light years mula sa daigdig, kung saan nakita ang protoplanetary disk ng sistemang D200 at 3,306. Kitang-kita sa larawan ang diferensya ng kalidad ng kuha ni Hubble at James Webb. Akala mo'y karaniwan lang, pero dahil sa espesyal na teknolohiya, nadiskubre ng teleskopyo ang mahalagang carbon molecule na methyl cation gamit ang near-infrared camera ni James Webb. Nakita rin ito ng MIRI. Palagi itong nalalantad sa matinding ultraviolet na liwanag na dulot ng pagbuga ng malalaking bituin tulad ng mula sa Trapezium Cluster.
Ang protoplanetary disk ay nakapalibot sa isang pulang duwende sa isang lugar na aktibo ang pagbuo ng mga bituin. Iniisip ng mga astrophysicist na ultraviolet radiation ang tumulong sa pagbuo ng metal cation. Kahit karaniwan itong sumisira ng komplikadong organikong molekula. Bakit napakahalaga ng pagkakatuklas na ito? Ang metal cation ay isang mahalagang bahagi ng interstellar na organikong chemistry. Hindi ito masyadong nakikipag-ugnayan sa hydrogen, pero madalas sumanib sa ibang molekula kaya nabubuo ang mas komplikadong carbon compound na nagiging pundasyon ng buhay. Ang pangalawang mahalagang bagay na natuklasan ng mga sayentipiko ay ang ultraviolet ay hindi lang pumapatay at sumisira, kundi maaari rin itong magpasigla ng mga kemikal na reaksyon. Anong konklusyon ang makukuha natin sa ganitong balita? Hindi namin alam sa inyo, pero sigurado kaming malayo pa ito sa katapusan. Si James Webb ay tiyak na magdadala ng mga sorpresa at maaaring siya rin ang maging delayed na bomba na sa kalaunan ay magpapasabog sa pundasyon ng mundo. Pansin Interactive ito. Isulat sa komento ang unang bahagi ng apelyido mo at hayaang ituloy ng iba. Hanggang sa muli, mga mahal ko. O sige, mga tagalupa, hindi pa tapos ang video na ito. May mga napaka-interesante at talagang kamanghamanghang mga episode pa tayong aabangan. Para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ang inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa ilalim ng video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At ituloy ang parirala na alam ko. Sa ganitong paraan, ipapakita nyo na tama ang direksyong tinatahak natin. Kaya huwag kayong lilipat.